Hello, Miss Nick. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero kailangan kong ilabas ito dahil hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Tawagin mo na lang akong si June, isang civil engineer dito sa isang remote site sa Al Ain, UAE. Akala ko noon, sa Pinas lang may mga kwento tungkol sa mga aswang, pero iba ang naranasan ko rito sa Middle East. Mag-isa lang ako sa site office noon, bandang 2:00 ng madaling araw. Tinatapos ko ang mga blueprint para sa inspection kinabukasan. Ang tanging ingay lang ay ang ugong ng lumang AC. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog sa bubungan. Parang may malaking ibon na lumanding, pero mabigat, parang tao. Lumabas ako para tignan kung may ligaw na kambing o may nagnanakaw na ng cable. Doon ko nakita si Irfan, ang aming night watchman, na taga-Pakistan. Kilala si Irfan na tahimik at laging may hawak na tasbih. Pero nang gabing iyon, iba ang itsura niya. Nakalungko siya sa ibabaw ng generator tank. Ang leg niya ay parang humaba at ang kanyang balat ay nangingitim sa ilalim ng liwanag ng buwan. May kinakain siyang hilaw na karne, isang ligaw na pusa, na duguan pa. Nung nagtamang paningin namin, hindi siya tumakbo. Ngumisi siya at dun ako mas kinalabutan. Yung mga paa niya kasi, nakabaliktad. Ang mga sakong niya ay nasa harap at ang mga daliri sa paa ay nakaturo sa likod. Naalala ko ang kwento ng mga katrabaho kong Indian. Tinatawag daw nila itong Pichal Peri. Sabi nila, ito ay isang uri ng demonyo o ligaw na kaluluwa na nagpapanggap na tao. Pero baliktad ang paa at mahilig sa sariwang dugo. Engineer, gutom lang ako, sabi niya pero sa paos na boses. Tumakbo ako pabalik sa loob at nilakang pinto. Narinig ko ang pagkalos ng kanyang mga kuko sa semento habang pinalilibutan niya ang opisina ko hanggang mag-umaga. Kinabukasan, pumasok si Irfan na parang walang nangyari. Maayos ang suot niya, normal ang lakad. Pero nang tignan ko ang kanyang suot na bota, napansin kong may bahay dito ng tuyong dugo at ang bawat hakbang niya ay tila hirap na parang pinipilit niyang ituwid ang mga paang hindi naman talaga pang tao. Nag-resign ako agad sa site na yon pagkalipas ang 1 linggo. Sabi ng iba, baka pagod lang ako o hallucination dahil sa init ng disyerto. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi lang sa probinsya natin may mga aswang. Kaya payo ko sa mga kapwa ko OFW, mag-ingat kayo. Hindi lang homesick ang pwedeng pumatay sa atin dito sa labas. Magandang umaga, Miss Nick. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat dahil tuloy-tuloy pa rin namin naririnig ang boses mo magkwento. Meron akong kwento na gusto kong i-share. Maaaring para sa iba ay nakakatawa ito, pero dahil ikaw ang magbabasa, heto, ang karanasan ko na hindi ko malilimutan. Nangyari ito nung nakadeploy ako sa isang oil rig construction site sa hangganan ng Saudi Arabia at Oman, ang tinatawag nilang Rub Al Khali o ang empty quarter. Tawagin mo na lang akong si Rudy. Dahil sa layo ng site, sa mga prefab trailers kami nakatira. Ang naging roommate ko ay isang lalaking taga Lahore, Pakistan, si Sahid. Napakatahimik niya. Halos hindi kumakain sa mess hall at laging nakabalot ng makapal na kumot kahit pa sobrang init sa loob ng trailer. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng langis o krudo. Amoy ito ng nabubulok na karne na may malansang lansa. Bakante ang kama ni Zaid, pero bukas ang bintana na dapat ay nakasil dahil sa sandstorm. May narinig akong parang humihigop sa ilalim ng aming trailer. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si Zaid. Pero hindi siya nakatayo. Nakadapa siya. Ang kanyang likod ay tila bumukol at ang kanyang mga braso ay humaba na parang sa unggoy. Ang mas nakakakilabot, ang kanyang mukha ay unti-unting nag-iiba. Ang ilong niya ay tila naging nguso ng isang hyena, pero ang mga mata niya ay sa tao. Naalala ko ang sabi ng matatanda roon, may mga tao raw na isinumpa o may kasunduan sa mga jinn. Ang tawag nila sa mga ito ay mga shapeshifters na naghahanap ng laman sa gitna ng disyerto. Hindi ako nakagalaw.
Nakita ko siyang may hila-hilang kung anong mahaba at maputi. Isang piraso ng damit na parang suot ng mga manggagawa. Nang lumingon siya sa direksyon ng bintana ko, nagliwanag ang kanyang mga mata na parang baga ng sigarilyo. Takot na takot ako noon. Hindi ako lumabas ng trailer hanggang hindi sumisikat ang araw. Nung umagang iyon, wala na ang mga gamit ni Zahid. Ang sabi ng foreman, nag-awol daw at naglakad papunta sa gitna ng disyerto noong madaling araw. Hindi ko nilang shinare yung nasaksihan ko tungkol kay Zahid. Pero hanggang ngayon, kapag nakakita ako ng hyena sa TV o prints, naalala ko si Zahid. Ayun lang, Miss Nick. Mag-ingat kayo sa mga tahimik niyong kasama sa trabaho. Hindi natin alam, baka may tinatago rin sila na tulad ng kay Zahid. Hello, Miss Nick, at sa mga listeners mo. Hindi ko akalaing hahaba ang sulat kong ito. Pero kasi, buhay na buhay ang mga alaala ko rito sa Middle East. Siguro dahil sa malayo ako sa aking pamilya, nagiging mas matalas ang pakiramdam ko sa mga bagay na hindi ko may paliwanag o ng siyensya. Itong kwentong ibabahagi ko ay hindi lang basta nakakatakot kasi muntik na akong mamatay dito. Tawagin mo na lang akong si Dante. Isa akong heavy equipment operator sa isang malaking expansion project sa Al-Khobar, Saudi Arabia. 10 taon na ako rito, kaya't sanay na ako sa init, sa sandstorm at sa hirap ng trabaho. Pero walang kahit anong training manual ang nakapaghanda sa akin para sa gabing nakaharap ko ang isang nakakatakot na nilalang na parang bangungot ng Pilipino at Pakistani. Nangyari ito noong panahon ng taglamig, bandang Nobyembre. Ang mga gabi sa disyerto ay napakalamig at ang hangin ay may kasamang kakaibang ingay na parang may umiiyak sa malayo. Dahil sa haba ng backlog sa project namin, napilitan kaming mag-overtime. Ako ang huling naiwan sa site para i-secure ang mga backhoe at bulldozer. Ang site namin ay malapit sa isang abandonadong settlement na dati raw ay tinitirhan ng mga Bedouin. Sabi-sabi ng mga lokal, may sumpa raw ang lugar na iyon dahil sa isang matagal ng alitan ng mga tribo. Pero bilang isang praktikal na Pinoy, wala akong pakialam sa mga multo o anuman. Mas takot ako sa delayed na sahod kaysa sa mumu o aswang. Habang nilalakad ko ang distansya mula sa parking ng mga equipment patungo sa aming bunkhouse, napansin ko ang isang anino sa gilid ng isang malaking dune o tumpok ng buhangin. Akala ko ay si Faisal, ang Pakistani rigger na kasama ko sa shift. Faisal, akala ko nakauwi ka na sa transport. Sigaw ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakaupo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang itsura niya. Nakasuot siya ng traditional na shalwar kameez, pero mukhang masyadong maluwag ito sa kanya. Lumapit ako ng kaunti. Iniisip na baka nahihilo si Faisal o inatake ng hika. Pero habang papalapit ako, naramdaman ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang hangin ay biglang bumigat at naging amoy ito yung lupa. Engineer, narinig kong bulong niya. Pero ang boses parang hindi galing sa bibig niya. Parang galing ito sa ilalim ng lupa. Paos. Doon ko nakita ang mukha ni Faisal. Yung mga mata niya, wala ng puti. Puro itim na lang. Tapos yung bibig niya, punong-puno ng mahahabang karayom na parang tinahitahi ang kanyang mga labi, tapos parang pilit niya itong binubuka. Tapos nakita ko, sa likod ni Faisal, may mahabang dila na parang salamok, gumagapang mula sa kanyang batok, papunta sa direksyon ko. Nabitawan ko ang flashlight ko at kumaripas ako ng takbo. Bawat takbang ko, lumulubog ako sa buhangin. Sa likod ko, narinig ko ang nakakakilabot na tunog na hindi ko malilimutan. Tunog ng mga butong nagbabali-balian. Lumingon ako sandali at nakita kong hindi na tumatakbo si Faisal. Ang kanyang mga binte ay humaba na lampas sa normal at yung mga tuhod niya ay bumaliktad na. Nagmukha na siyang higanting tipaklong. Dante, bakit ka tumatakbo? Kaibigan mo ako, sabi niya. Pero sa boses ng asawa kong nasa Pilipinas, nagulat po ako at sobrang kinilabutan. Tumakbo ako papunta sa isang abandonadong backhoe
at mabilis na umakyat sa operator's cabin. Nilak ko ang pinto kahit na alam kong gawa lang ito sa manipis na salamin. Sa labas, nagsimulang umikot si Faisal. Hindi na siya mukhang tao, para na siyang usok na may hugis. Pero nananatiling anyong tao ang mukha niya na nakadikit sa mahabang leeg. Nagsimulang kalikutin ni Faisal ang pintuan ng backhoe. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matatalas. Kinikis-kis niya sa salamin. Sa takot ko po, wala akong ibang magawa kundi ang humawak sa rosaryong laging nakasabit sa leeg ko. Kinuha ko ang aking grease gun. Ito yung ginagamit sa paglalangis ng makina. At ang lighter ko. Alam ko, mukhang pelikula, pero kailangan kong lumaban just in case. Binuksan ko ng konti ang bintana at isinigaw ko ang lahat ng dasal na alam ko. Mula sa Abagi Noong Maria hanggang sa mga katagang Arabic na natutunan ko para itaboy ang malas. Sumisigaw ako habang sinisindihan ng apoy sa harap ng grease gun. Napaatras si Faisal. Parang nag-alangan siya dahil sa apoy at pagsisigaw ko. Tapos yung mukha ni Faisal, dahan-dahang natunaw. Tapos, biglang may matinis na tili na bumasag sa katahimikan ng buong empty quarter. Kinabukasan, nagising ako ng madaling araw dahil sa katok ng tunay na Faisal at ng aming foreman. Nakita nila akong nakakulong sa loob ng backhoe, maputlang maputla at mahigpit ang hawak sa rosaryo at grease gun. Sabi ni Faisal, nakita raw niya akong tumatakbo kagabi, pero hindi niya ako maabutan dahil bigla raw akong nawala. Nang tignan namin ang paligid ng backhoe, walang mga bakas ng paa ng tao. Ang tanging naroon ay ang mga malalalim na butas sa buhangin na parang tinusok ng malalaking kahoy at ang amoy ng sunog na buhok. Simula noon, hindi na ako nag-o-overtime ng mag-isa. Kaya sa mga kapwa ko OFW, lalo na sa mga nasa construction at remote sites, huwag niyong baliwalain ang mga kwentong kababalaghan ng mga lokal. Ang mga aswang sa atin ay may mga pinsan dito sa disyerto at pareho lang sila naghihintay ng pagkakataong makahanap ng biktima. Salamat sa pakikinig, Miss Nick. Naway maging aral ito sa lahat na ang proteksyon ay wala sa kapal ng pader, kundi sa tibay ng pananampalataya at talas ng pakiramdam.